Ngayong umaga po ay magkapatuloy tayo sa ating pong tema for the year. Our theme is Stronger for Mission. Can we shout aloud? Shout na ho ba yan? Isa pa po. And meron po tayo mga series under Stronger for Mission. We can experience the strength from the Lord to be able to do the mission when we talk about Jesus. Hallelujah. As we continue to talk about Jesus, instead of talking about your problem, talking about your fears, talking about your worries, talk about Jesus. Yun po ang ating pong serye po ngayon. Ano po? At ngayon, sa araw na ito, ay ating pong pufokusan tungkol sa talking about Jesus. Yung pong kahalagahan na sinasabi ni Apostle Paul dito po sa Romans chapter 1, verses 14 to 17. Ano po yun? Ito ay ang katotohanan that you and I are expected to proclaim Jesus. Hallelujah. We don't just talk about Jesus as the Jesus of history. We proclaim Jesus the Savior. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. As we talk about our Lord Jesus Christ, inaasahan ng Panginoon that we will actually proclaim His being the Messiah. Romans chapter 6, verse 23 tells us that Jesus Christ is both the Christ and the Lord. Ano po? Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Na si Jesus ay Christ at siya ay Lord. We don't just talk about His goodness. We don't just talk about His kindness. We don't just talk about the many good things that we experience. But we talk about the fact that He is both the Savior and the Lord over one's life. And therefore, you and I can have eternal life. Ano itong eternal life na ito? Hindi ka na pupunta sa impyerno. Ikaw ay sa langit na pupunta kahit hindi ka karapat-dapat. Hallelujah. Isn't that wonderful? Di ba dapat palakpakan ng Panginoon sa bagay na yun? Hindi tayo karapat-dapat, pero ikaw ay sa langit pupunta. Kumbaga, hindi ka karapat-dapat sa double gold, pero binigyan ka ng triple gold. Kaya dapat mas malakas na palakpak po sa nagbibigay ng triple gold. Kasi ang demonyo, lagi ka sinisisi, lagi ka kinokondem, lagi ka pinapamukaan, pero sinasabi ng Panginoon, kahit ganyan ka, meron kang eternal life sa akin. Sa iyong patuloy na pagkilala kay Jesus bilang Christ o tagapagligtas at bilang Panginoon o Boss ng iyong buhay. Kaya ano man ang pagkakamali mo, babalik ka sa Boss mo. Ano man ang pagkakamali mo, babalik ka sa iyong Savior. And the Apostle Paul is saying that you and I are expected to proclaim about that fact. To proclaim about the fact that Jesus is the Messiah. Remember the passage last Sunday? Binawalan ng Panginoon ang mga alagad na ipagsabi na siya ang Messiah. At that moment, sapagkat sa puntong yun po, natanungin niya ang mga alagad, who do you say I am? Who do people say I am? But how about you? Who do you say I am? Tapos sa bandang huli, sabi niya, binawalan sila ng Panginoon na ipagsabi na siya ang Kristo. Bakit? Kasi nung panahon na yun, hindi pa siya nag-aalay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Premature. Ano po? Pero matapos siya mag-ahay ng buhay sa krus ng Kalbaryo na matay, inilibing. Tinipon niya ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa Matthew 28:19-20, all authority in heaven and on earth has been given to me. Now is the time. Sigaw niyo nga, now is the time. Now is the time. Go and make disciples of all nations. Kaya sabi sa Acts chapter 1, verse 8, when the Holy Spirit has come upon you, you shall be my witnesses. So, two requirements, ano po? Na yung pagkamatay ni Kristo sa krus, at pagkalibing, at pagkabuhay na magmuli, at pangalawa, yung pagdatal ng Holy Spirit sa Acts chapter 2, now is the time. Sigaw natin, now is the time to proclaim Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay binigyan ng napaka-pribilehiyo pong tungkulin to proclaim Jesus Christ. Unworthy as we are, you and I are given. Kumbaga, hindi ka karapat dapat maging ambasador, pero ginawa kang ambasador. Hallelujah. Isn't that wonderful? Hindi ka karapat dapat na ikaw ay mag-represent sa Panginoong Jesus. Pero ikaw at ako ay tinalaga na representative
ng Panginoong Jesus. And therefore, as representative of Jesus, you and I are expected to proclaim Jesus Christ Himself. Sa mga talatang ito, there are three things that we can learn from the Apostle Paul. Tingnan po natin. Una, sabi po sa talatang ito, ay kaya siya ready to proclaim, at he always proclaimed the Lord Jesus Christ, ay dahil po, ang sabi po sa verse 14 at mga sumusunod, tatlong bagay. Pero let us look at verse 15 first. Verse 15. Romans 1:15. This is why I am eager to preach, to proclaim. Yun po, 15. That is why I am so eager to preach, that is, to proclaim the gospel also to you who are in Rome. Si Apostle Paul ay nagkaroon ng first and second missionary journey, pero sabi niya, hindi ako kontento. I also want to go as far as Rome. Hallelujah. And he proclaimed Jesus, even sa mga authority. Hallelujah. Si Apostle Paul. And it cost his life actually in proclaiming about Jesus. Mga kapatid, what are the secret of the Apostle Paul? Una, sa verse 1. Si Apostle Paul kaya po eager to proclaim the Lord ay dahil si Apostle Paul ay grateful. Grateful. Tingnan mo yung katabi mo. Grateful ba yan? Gusto mo bang makasama ang isang taong hindi marunong magpasalamat? Mga ingrato. Tanangin mo ulit katabi mo, ingrata ka ba? Di ba? Hirap na hirap mag-thank you. Hirap na hirap magpasalamat, di ba? Hindi lang yung magsasalita ng thank you, kundi yung gagawa ka ng bagay bilang tugon sa ginawang pabor sa iyo. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, yan ang issue ngayon kay two gold medalists, Carlo Yulo, di ba? Na siya ay hindi grateful sa kanyang magulang sapagkat sinasagot niya sa social media. Bagaman si Mrs. Yulo ay hindi rin tama sapagkat hindi niya na kailangang pumunta sa social media. Pangalawa, hindi niya dapat i-demand yung kanyang anak. At pangatlo, dapat niyang tandaan at sa iyong mga magulang na narariyan, lalo na mga lolang kagaya ko, tayo'y isa lang sa instrumento ng Diyos para gawin ang magandang plano sa buhay ng ating anak at ng ating apo. Amen? Kaya we cannot be so demanding. On the other hand, ang mga anak tulad ni Carlo Yulo ay dapat on his own should be grateful na ang buhay niya ay galing sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang magulang. Kaya kahit may kapintasan yung magulang, magulang pa rin yun. Hindi mo kailangang, kumbaga, ay labanan sa social media. Pwedeng tanggihan sa mga unrealistic demand. Pwedeng tanggihan sa mga hindi makatuwirang hinahanap sa iyo. Pero hindi mo kailangan na ipahiya pa ang iyong magulang. Mga kapatid, kung merong hindi magandang ugali ang isang tao, ay yung hindi marunong magpasalamat. Am I correct? Tama ba ako? Sino ang ayaw makasama ang hindi marunong magpasalamat? Ungrateful. Taas nga ang kamay. Di ba? O gusto niyo makasama ang mga ungrateful? Sino ang nagsasabing hindi magandang kasama ang ungrateful people? Taas nga ang kamay. Yes. Palapak nga yung kamay na yan. Di ba? Maging sa workplace, maging sa pamilya, maging sa anumang samahan. Yung bang kinakalimutan na nung panahon na down ka siya, tumulong, be grateful, be thankful. Hindi ka naman kailangan gagawin mo yung mga unrealistic demand nila, but on your own, take the initiative to be grateful. And this, ladies and gentlemen, is one of the secret why the Apostle Paul was so eager to proclaim Jesus. Why? Because in his heart, Paul was such a grateful person. At sabi niya, I am obligated to proclaim both to Greeks and to non-Greeks, but to the wise and the foolish. The foolish people. Meaning, sinasabi ni Apostle Paul, kasi na-preach ito sa akin na-preach sa akin. Kaya, obligado ako na i-preach din sa iba out of gratitude.
Freely you receive, freely you give. Hallelujah. Mga kapatid, kung walang nagtyaga para ikaw ay makapakinig ng gospel. Ano yung gospel? Na si Jesus ay naparito dahil hindi mo kayang bayaran ng kasalanan mo at walang relihiyong pwedeng magbayad ng kasalanan mo at kasalanan ko at walang ritual na pwedeng magbayad ng kasalanan natin na sapat. Kaya siya ay naparito. At nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Namatay sa isang karumal-dumal na kamatayan para sa akin. Inilibing. Ngunit, nabuhay na magmuli. Hallelujah. At dahil doon, siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. John 14:6. At nang siyang hindi lang paniwalaan, John chapter 1 verse 12, kundi tanggapin sa iyong puso, ikaw ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang tanong, ikaw, hindi mo ba ito ibabahagi rin sa iba? What the Apostle Paul is saying, I am grateful that I have heard the gospel and I have eternal life in Christ. Kaya ako may obligasyon na ibahagi rin to sa iba. Ngayon, siyempre, kung paano si Jesus ay na-reject, kung paano si Jesus ay na-ignore, kung paano si Jesus ay nag-suffer, kayo rin. Ano po? At ako, handa tayo. Ano po? Basta natin sa 1 Timothy chapter 2. Ano po? Verse 3. Ano po? 1 Timothy chapter 2. Ang sabi po dyan ay ganito. This is good and pleases God our Savior. Verse 4. Verse 4. Tingnan po natin. Who wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Yan po ang sinasabi po na ang gusto ng Panginoon ay lahat ng tao ay makaalam ng katungkol sa katotohanan at tungkol sa kaligtasan. Who wants all people to be, ano po sabi? Who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Paano sila makakarating sa katotohanan kung tayo po ay hindi magpo-proclaim? Sa 2 Timothy chapter 2, verse 2 to 3, sabi po ay maliwanag po dyan. 2 Timothy naman po, chapter 2. Ang sabi po dyan, kailangan gayahin natin si Apostle Paul na naging disciple siya ni Jesus. Si Apostle Paul, di-disciple si Timoteo. Si Timoteo, pinagdi-disciple ng mga reliable men. At yung mga reliable men, pinagdi-disciple ng mga qualified people. Ano po? And verse 3, look at verse 3. Can we read verse 3 together? 1, 2, ready? Everybody, please read verse 3. Go! So, in our desire to make disciple, mayroong suffering, may sakripisyo. Ano po? Only the grateful people will continue to do the same despite of the suffering, despite of the sacrifices. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, are you grateful enough that you will always proclaim the Lord Jesus Christ? Mga kapatid, mga minamahal, si Apostle Paul was so grateful. Remember Luke chapter 17, verses 12 to 18, na ang Panginoon ay nilapitan ng mga may ketong at nakiusap at nagmakaawa na sila ay pagalingin. At pag binasa mo tuloy-tuloy, 13, 14, 15 hanggang 18, pinagaling sila ng Panginoon. At nang sila gumaling, nagtakbuhan na, patungo na sa kanila mga normal lives. Mga Hudyo, pero may isa na hintil, yung pinaka hindi inaasahan na gumawa ng tama, napahinto. No matter how much excited he is to see his family, no matter how much excited he was to be reconnected to his network and friends, no matter how much excited he was to pursue his normal life, napahinto. Tumatakbo, napahinto. At bumalik sa Panginoong Jesus at siya ay nagpasalamat. At ang sabi ng Panginoon, hindi ba 10 ang gumaling? Bakit isa lang yung bumalik para magpasalamat? Hindi ba napakarami naman ng member ng Hope of Glory? Bakit ilan lang yung nagpo-proclaim? Out of gratitude. Ladies and gentlemen, the Lord is expecting you to be grateful in all aspects of your life, especially in the salvation that you and I have received. Tanongin mo ulit katabi mo, Are you grateful? Proclaim the Lord Jesus.
Pangalawa po sa verse 15. Ang sabi po niya ng ating passage, verse 15, one of them, balikan po natin yung ating passage. Ano po, Romans, ano po, ang sabi po ng verse 15, that is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. Hallelujah. I would like you to take note of the word eager. Everybody shout and say eager. He is eager. He was eager. The eagerness is there. And what is that eagerness? Well, that speaks of excitement. Ano po? Excited siya to talk about Jesus, to preach and proclaim Jesus. Na si Jesus lang ang pwedeng magligtas sa tao. Na si Jesus lang ang tanging tagapagligtas. He was so excited. Sa Acts chapter 5, verse 42, ang sabi po dyan ay ganito, look at the excitement of the apostles. Basahin nga po natin, pakibasa nga po ng mga kababaihan. 1, 2, ready, women, read. Wow! What is that good news? The good news that, ano po? Na ang tao po pag namatay na walang Kristo sa puso, bagaman naniniwala kay Kristo, ay sa impyerno pupunta. Kaya there is that urgency for all of us, not just to come to church and listen and be blessed, but to proclaim every day the salvation in Jesus. And look at the eagerness of the apostles. Day after day. Day after day. Saan daw po? In the temple courts. And from house to house. Hallelujah. Anong ginagawa nila? They never stop. Hindi humihinto. Hindi humihinto. Tuloy-tuloy sa pagproclaim tungkol sa kaligtasan na matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, did you know that the reason why a lot of Christians are experiencing some, kumbaga, dryness is because they stop proclaiming Jesus? And if you want to become excited in your Christian life, go back to that first love. That you are excited to talk about your love relationship with God through Jesus. And therefore proclaim Jesus. Kahapon po, we have trained, nandiyan po ang picture, na marami mga pastor at mga manggagawa sa iba't ibang simbahan tungkol sa ating pong 1-minute witness at tungkol sa gift of life. Ano po? At pagkaraan, hindi lang po tayo kontento na naituro yun. Lumabas po at nagpunta po sa tricycle lang, ng mga nakapitbahay, iba na may kumain sa SM at doon, they proclaim the Lord Jesus. Alam nyo, when they were coming back, yung mukha nila na iba. Talagang kita mo yung ansaya. Ansaya. At iba't ibang kwento nila. At si Pastor Art ay binigyan ng tigo 1 minute sharing. Kita mo, sabi nila, ako'y nangihina na sa Christian life ko, pero ngayon, ni-revive ni Lord dahil ang sarap nga pala mag-proclaim. Amen? Yung isa naman, sabi niya, ako'y maraming problema. Ako'y naparito, dala-dala ko yung problema ko. Pero nung isang tabi kay problema ko at unahin ko yung pag-share kay Jesus, nagulat ako. Sapagkat ngayon, yung problema kong malaki ay lumiit na. Sapagkat excited ako na i-apply ito. Hindi lang ngayon, kundi sa araw-araw. Praise the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, are you listening? Are you losing excitement of your Christian life? Maybe because you stop proclaiming Jesus. Maybe dahil napahiya ka, natanggihan ka, o kaya hindi mo alam paano sasabihin. Kaya nagbibigay tayo ng training. After this service, si Pastor Herman is ready to give you another orientation on how to proclaim the Lord Jesus Christ. A very simple way, ano po. At napakahalaga nito. And in fact, sa first Sunday, first Saturday ng September, ay i-open natin yung unang bahagi ng ating Doulos and Shepherd na pagtitipon sa ating anniversary sa ibang churches din. Para ating pag-uusapan po dyan sa Shepherd and Doulos Conference, early afternoon, hanggang early afternoon po,
ay magkakaroon po ng training, orientation, at saka po recalibration tungkol sa witnessing life po natin. Hallelujah. At tapos pagkarapa, uuwi na natin yung mga hindi taga-Hope of Glory at mag-i-stay yung Doulos and Shepherd para sa atin pong celebration. Mga kapatid, mga minamahal, ang ating guest speaker is one of the Lopezes, one of the owner of ABS-CBN and their group of company, si Ernie Lopez. I met him when we were both invited sa US Congress National Prayer Breakfast, and from then on forward, we became friends. Ano po. And one time, I was invited to speak, and he was also invited to share his life testimony. Talagang laglag yung pangako habang nakikinig ako sa makulay niyang lakbayin. At kung hindi niya nakilala si Lord sa kanyang puso, ay yung kapahamakan na kanyang tinatahak. Indeed, sabi niya, ang Panginoong Jesus ay gumagawa ng milagro sa buhay ng mga tao. Do you believe that? Can I hear another amen? Indeed, people need the Lord. So, I'm excited for all of us to hear his testimony. Ano po? But ladies and gentlemen, not only Ernie, not only those who attended our seminar yesterday, but all of us here are recipient of the eternal life. And therefore, we are obliged out of gratitude to share it to others. And secondly, we are expected to be excited. Alam niyo yung mga nasa sales, kahit i-turn down mo, kahit tanggihan mo, talagang excited pa rin. Excited pa rin. Ano po? Di ba? Pag nasa mall tayo, may mga nagbibigay ng mga flyers, nagbibigay. Siyempre, ikaw sa dami na, hindi, okay na. Ano po? A good friend of mine, ano po, I gave us an advice. Sabi niya, yung mga batang yan, pag kinuha mo yung flyers man lang, kahit hindi ka maglaan ng oras, malaking encouragement na sa kanila. Sapagkat kita mo kahit tanggihan mo, naroon pa rin yung excitement. Pero pag nakaupo na lang sila, ay nagsisink in yung discouragement. Pero pag naman ng kliyente, customer, excited na naman. And they will offer here and there. Hindi, they will not be overcome by the discouragement. Kaya sabi niya, ano po, si Francis Kong, sabi niya, kunin na natin para ma-encourage sila. You don't need to converse with them. So what I'm saying is simple. Those who are in the sale, they are not easily stopped just because we turn them down, just because we ignore them. Ikaw, you've got the best news, and He is Jesus, the Savior and the Lord. What are stopping you from proclaiming the Lord Jesus Christ? Well, unang-una, mahalaga, don't allow your excitement na mawala. Ano po? Kaya sa Acts chapter 5, verse 42, day after day, in the temple court, in the place of worship, and even sa mga bahay-bahay, walang dichotomy. Wherever they are, they proclaim the Lord Jesus. Kaya salamat po sa Panginoon sa ating mga house church hosts and hostesses, sa ating mga facilitator. Pwede mong palakpakan natin ng Panginoon sa ating mga yun yung pinapakita bago magsimula ang worship, at marami mga nabubuksan. At sila na mismo ang nag-lead. Yung isa natin pong lumaki pong midweek worship diyan po sa Villa Roma 2. Lumaki na sila. Aba, ngayon ay nanganak na. Hallelujah. At yung kalahati ay pumunta na doon sa labas ng subdivision. At nanatili na lang yung mga taga-subdivision doon sa Villa Roma 2. Yung mga galing sa labas, sila naman ay inipon at hinos ng mga Mendoza. And praise be to God, nanganganak ang ating mga midweek services. Isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Kaya hindi tayo kontento na tayo nagmi-midweek, tayo nag-worship, because we continue to proclaim with excitement the Lord Jesus Christ. Talagang hindi cannot help but to see growing number of people, matanda at bata, ano po, ay lumalapit sa Panginoon. Glory to God. Hallelujah. I thank God because si Attorney Nenet, Dean Nenet, ay
talagang siya busy, she deals with people of high, kumbaga ay caliber. Pero pag may midweek sa bahay niya, naroon. Kasamang nagpapacilitate ng mga bata. Talagang ang excitement para kay Lord ay naroon. Praise God. And I pray that many more from Hope of Glory people will be excited to proclaim the Lord Jesus. Philippians chapter 3, verse 7 to 9. Tingnan natin. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. So meaning, si Apostle Paul has accomplished a lot of things. He was a good lawyer. He was believed to be a member of their legislative group, parang senador at congressman. And he was well respected even in the religious circle. Pero sabi niya, lahat ng aking accomplishment ay tinuturing kong wala lang, basura, kumpara kay Kristo Jesus. Kaya, pag nagpuproclaim siya kay Jesus at may mga dating humahanga sa kanya na hindi na humahanga, tuloy lang siya. Pag nagpuproclaim siya tungkol kay Jesus, yung dating nagbibigay sa kanya ng posisyon, ngayon ayaw na siyang bigyan ng posisyon, tuloy lang siya. Ikaw, kaibigan, are you easily discouraged? You allow yourself to be robbed of the excitement to talk about Jesus. Hallelujah. Kaya si Brother Bernie ay nagdiwa ng kanyang birthday. 60th birthday. At tuwing may ganung pagkakataon, si Brother Bernie, kunanan, talagang he asked me to help him na gawing bridging event. Kahapon po nag-celebrate yung kanyang pamilya. Pero alam niyo ba, meron kaming classmate na pabalik na sa abroad. Kaya nag-advance celebration siya para yung classmate namin ay makarinig tungkol kay Jesus. Palapakan niya natin ng Panginoon sa bagay na yun. Glory to God. Gone are the days na tayo, pag may nagbe-birthday, ang daming mga ka-church na bisita. Ngayon hindi. Pag nagbe-birthday tayo, konti lang yung taga-church, mas marami po yung nais nating makarinig ng kaligtasan kay Kristo. Palagay ko, mas malakas na palakpak dapat yan. Yan ang tawag natin yan, bridging event, so that we can excitedly proclaim the Lord. Yung bang may birthday, mag-share siya ng kanyang pasasalamat sa ginawa ng Panginoon. At kung siya equipped na, he can also share about Jesus Christ and how to receive Christ. Kung hindi na, he can be or she can be assisted by someone else after siyang mag-share. Hallelujah. And people, men and women, young and old, are accepting the Lord Jesus Christ with excitement. So, pangatlo at panghuli po, ay nasa verse 16. Ang sabi niya, ay ganito. I love this, verse 16. Pwede bang basahin ang mga kalalakihan ng verse 16? Mga lalaki po. With strong voice. Mas malakas ang boses. Want to ready? Real. Yes, hallelujah. Praise God. Nahiyain lang, lumiit ang boses. But anyway, sabi po, it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Well, Jesus would like everybody to be saved, but only those who believe. At yung salitang believe, dalawa po yun. Sampalataya, sampa at sakataya. Naniniwala ka kay Jesus at tinatanggap mo siya sa puso mo. Tinataya mo ang buong pagkatao mo para pangunahan ni Kristo. At ang sabi niya, hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo na yan. Hallelujah! Mga kapatid, we need to proudly proclaim Christ for others. Hallelujah. Naalala ko, when I was a new Christian, I was called all sorts of names. Nandiyan na si Father, nandiyan na si Brother, di ba? Ayan na naman ang Bible. Si Bible, nandiyan na naman. Kung ano-ano po. Ikaw ba nasabihan na ng ganyan? Hindi pa. Kasi hindi mo pinoproclaim. Hindi mo kasi pinoproclaim, kaya hindi ka nasasabihan. Pero when you begin to proclaim Jesus, you might be called all sorts of names. So be it. Because we are never ashamed of the gospel of Jesus. Sino ang hindi na ipakahiya ang ebanghelyo ni Kristo? Pwede ba sumigay malakas na amen? Mga kapatid, mga minamahal, that's why we are being taught on how to share Jesus. Meron tayong bridge presentation manner, meron tayong pong poor spiritual law, meron tayong pong EE, And recently,
we are promoting yung pong gift of life card at saka ngayon, yung 1-minute witness. Very effective. Ano po, yung mga iba't ibang pastor na dumalo, abot-abot ang pasasalamat po kahapon. Napakaganda ng method na ito. But whatever method you use, what is important, you proudly proclaim Jesus as the Savior because they need the Lord. If you have the solution sa cancer, you will never be ashamed to shout it out. Even if people will not believe you, even if people will ignore you, you will continue to shout it out because you got the solution sa cancer. Because cancer is a dreadful sickness. And you've got the solution. Ladies and gentlemen, there is more dreadful than cancer, and that is hell. And you've got the solution in your heart. And therefore you must proclaim that solution. His name is, praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, 2 things about Jesus. Romans 6:23, ano po? He is Christ, the Savior. He is also the Lord. Siya na masusunod sa buhay. Siya na ang masusunod. Christ, Jesus, our Lord. Kaya po, hindi lang po natin nais na maanyayahan ang mga tao makadalo sa Christian church. Ay, praise God, Christian na. Siguraduhin natin na totoo siya nagsuko ng buhay kay Kristo. Kaya dinidisciple natin. Ano po? Dinidisciple. Kaya we want to make sure na sila ay totoong tagasunod ni Hesus Kristo. Because Jesus is both the Christ and the Lord over our lives. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, the apostles were so proud that they have Jesus. Nung namatay si Jesus, takbuhan sila. Pero nang mabuhay na magmuli si Jesus, at totoo pala. Kaya talagang they gave their lives to Jesus. Dahil totoo si Jesus. Nung mamatay si Jesus, nagsitago sila. Pero nung nalaman nilang nabuhay si Kristo, aba, hindi sila nagtatago. And they proudly proclaim, even if it costs their own lives. One of the reasons why Jesus is risen from the dead ay hindi lang yung hindi matagpuan ang kanyang bangkay. Kung ninakaw man yon nung panahon na yon, matatagpuan at matatagpuan yung kahit na nga nabulok na dahil may DNA. But another reason, kaya the evidence that demands verdict, itong mga alagad na to, bahag buntuti. Pero nung mabuhay na magmuli si Jesus, lumakas loob at hindi natakot mamatay dahil kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, if Jesus was a lunatic who claimed to be risen from the dead when He died, to raise Himself from the dead when He died, at siya isira lang ang ulo, aba, hindi ka magpapakamatay sa isang lunatic. At kung si Jesus naman ay peke, at hindi totoong siya'y mabubuhay na magmuli at matatalo niya ang kamatayan, hindi mo rin bibigay ang buhay mo eh. Pero mga kapatid, because Jesus was not lunatic, He was true to His claim, and that Jesus is genuine, that He conquered death. Hallelujah. And therefore, the apostles gave their lives in proclaiming the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Wala bang palakpak sa Panginoon sa bagay na yan? Meaning, when you proclaim the Lord, it shows how much you believe the Lord Jesus Christ into your life. Hallelujah. Kaya sa Acts chapter 5 verse 41, ang sabi po dyan, ay the apostles left the Sanhedrin. Pinatawag sila eh. Binalaan sila. Wag na kayong Wag na kayong magpo-proclaim tungkol dyan kay Jesus na yan. Pero sabi nila, the apostles left the Sanhedrin. Ano sabi? Rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the and what is the name? Jesus. Hallelujah. Ikaw kaibigan, are you proudly
proclaiming Jesus? Maybe the reason why you are not sharing the gospel, hindi ka proud na Christian ka. Kaya hindi ka excited. At saka hindi ka grateful. Pero kung grateful ka, excited kang mag-share. Philippians chapter 3, verse 7 to 9. Ang ganda. Ano po? Philippians 3, 7 to 9. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Verse 8. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus. Walang papantay dito. Walang papantay. Ano po? My Lord. No, Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ Jesus. Tuloy natin, verse 9, ano po? Ang sabi po, for in the gospel, the righteousness of God, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Masasabi po diyan ni Apostle Paul, yung bang ako'y itinuring na matuwid dahil kay Kristo Hindi man ako karapat-dapat, hindi ako matuwid. Kapos ako. Pero dahil si Kristo nasa akin, yung nagawa ni Kristo sa krus ay naging available sa akin. How can I not be proud about it? How can I not be thankful about it? How can I not be grateful about it? Kaya ano pa ang papantay? Ano pa ang papantay dito? Noong nakaraang baha, kita natin sa isang iglap, pwede masira ang maraming bagay na mahalaga sa iyo. Thank you, Ruth. Pwede mawala. Ano po? At hanggang ngayon, we need prayers for those brethren natin na ang kabuhayan na affected at mga gamit ay nasira. Ano po? Let's continue to pray for one another. Ano po? Pero makita natin po, if there is one, ano po? Isa nating kapatid sa Panginoon, 6 na sasakyan niya. Yung isa naman po ay 11 masasakyan sa pati sa ginagamit sa kanilang kumpanya. Yung isa nating kapatid, yung kanyang mga produkto ay nabaha. Ano po? At maraming istorya. Ano po? Pero sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng panghihina, ano po, ay merong pagkilala na lahat nga pala ng bagay ay pwedeng mawala sa isang iglap. Ano ang hindi pwedeng maagaw? Ang iyong kaugnayan kay Kristo. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos sa bagay na yun? And therefore we must continue to proclaim. Sabi ni Paul, I am eager. I am eager. I am thankful because I am thankful. I am excited and I am proud to talk about the Lord Jesus Christ. Verse 17 ng ating passage, Romans chapter 1. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Ano po? As it is written, the righteous will live by faith. You and I were saved by faith. At sa pamumuhay natin, we live by faith also. At ano ibig sabihin po nun? Na bawat ginagawa natin ay ginagawa natin in faith. Because Hebrew tells us that nobody can please God without faith. And therefore, pati yung pagpapatotoo mo, do it in faith. Do it in faith. Hindi dahil magaling ka na. Hindi dahil mahusay ka na. Of course, we avail of the training. Mamaya, meron po tayong maikling reorientation sa yellow room. You are invited. Pero kung minsan kahit magaling ka na, don't depend on you. Live it by faith. Sapagkat minsan, ang galing ng paliwanag mo, hindi naman tumanggap sa Panginoon yung kinakausap mo. At kung minsan yung paliwanag mo ay tingin mo hindi maayos, pero nagulat ka, doon tumanggap sa Panginoon. Sapagkat sa totoo lang, even in proclamation, we do it by faith. Sabi ko nga, I don't know if they can show, success, sabi ng Campus for Christ, ay success in witnessing is simply sharing Christ in the power of the Holy Spirit and leaving the result to God. Pero tayo po sa Hope of Glory, we modify it. Success in proclamation of Jesus is simply talk about what Jesus has done for you and has done in the cross
and give opportunity for people to make the most important decision of their lives and leave the result to God. Mga kapatid, ang tagumpay sa pagpuproklama ay ibahagi mo lang ang ginawa ni Kristo sa buhay mo at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya kayo ito kinaligtas. Pagkaraan, tanungin mo yung kinausap mo kung gusto ba niyang tanggapin si Kristo o hindi. At kung gusto, tulungan mo siya mag-pray. Pero kung i-reject niya, okay lang, tagumpay ka pa rin. Ipagkatiwala mo sa Espiritu Santo ang resulta. And therefore, you have nothing to be afraid. Hallelujah. You have nothing to be afraid. Ako'y blessed na blessed kapag yung isa nating kapatid, noong isang araw, siya po ay kinailangang tumawag ng angkas. Ano niyo yung angkas? Sa motor. Umulan. Kaya nag-pull over sila. At habang nag-pull over sila, at nag-aantay sa pagtila ng ulan, siniran niya po. Kanina, sa 7 o'clock, nagsimba na yung rider na tumanggap kay Jesus. Pwede mo palapakan natin ang Panginoon? Kahapon, ang daming report na yung nasira nila ay nagtanong ng oras ng worship natin. At sabi nila, bukas, bago kami pumasok o sa break time namin, pupunta kami dyan sa CTFE. Pwede ba isa pang malakas na palakpak sa Panginoon? At yung mga nagsidaloan ng training, they're excited. Sapagkat yung ating gift of life, nilagyan natin sa likod ng worship services natin. Tapos nilagyan natin ng blanco. Sabi ko, isulat ninyo dyan yung worship service nyo at saka anong address nyo para pwede rin sa inyo mag-church. So, hindi lang sa amin. Huwag nyo namang i-ekes yung sa amin at tawanan sila. Ang mahalaga, sila naaalagaan sa paglago kay Kristo. Why? Because there are people like you and me who will be proud to always talk about the Lord Jesus Christ. Some people may think na religion ang ating pinaproklama. But continue to share. No, it's about relationship. So be equipped. Be equipped. Sabi sa Psalm 51, verse 12, restore to me the joy of my salvation. Verse 12, Psalm, in closing, Psalm 51, verse 12. Pakibasa nga po ng lahat, lalaki at babae. Want to ready read? And grant me a willing spirit to sustain me. And look at verse 13. Look at verse 13. Oh, may the Lord speak to your heart. Then I will teach transgressors your way. Who are the transgressors? Not only those who do sin, but those who are separated from God. Kasi we are transgressors because we are separated from God. Kaya kailangan mabalik sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya sabi niya, restore to me the joy of my salvation. I will teach others your way so that sinners will turn back to you. Hallelujah. No wonder, no less than the Lord Jesus Christ, for our last verse today, in Luke chapter 15, verse 7, says, I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven. Ano raw po? Ano ang dahilan? Bakit may party lagi sa langit? Pakibasa nga po, want to ready read? Who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. Mga kapatid, would you like to join the party in heaven? And the party in heaven is named after you? Because that party is caused by the person who received Christ because of your proclamation. Panginoon, kausapin mo po kami. Pagpahayagan niyo po kami